Elementary, high school, college hanggang ngayon. Utang na loob. Yan, sige. Seryoso na Seryoso. po. Yung mga kagaya po natin na may mga pribadong sasakyan na ginagamit talaga araw-araw. Alam nyo naman ang ating obligasyon na riyan sa RFID na yan. Loadan na natin. Oo. Minimum siguro, kaya naman siguro 500. O ganun, kasi diba? pag kayo may sasakyan na pribado, ginagamit ninyo, sigurado namang may pamamaraan kayo ng panggasolina. Hindi naman kayo magsasasakyan kung wala kayong panggasolina. Babudgetan yan dapat kasama sa budget yan. Oo. So, yun lang. Pero yung siyempre, yung mga kargahan ng kalakal, yung mga paminsan-minsang dumadaan, di ba? Pagbigyan na natin yun, hindi naman yun talaga. Oo, hindi naman nila talaga araw-araw siguro, na. Private vehicle siguro. No? Oo, private yung mga pribadong sasakyan na araw-araw naman dumadaan doon. Yun talaga, alam mo talaga paminsan yun na lang iniisip ko para hindi ako maburyong kasi baka magwala ako, di ba? Ako naghihintay. Gusto ko yung araw-araw po kasi ako nag-e-SLEX. Gusto ko yung nililigawan ng kahera eh. No? Sabi ko, tagal nila. Sinagot na ba niya? Sila na ba? Utang na loob para makauwi na kami. Sige. Okay, di ba? Totoo yun, iniisip ko yun paminsan. 20 minutes after 6 o'clock. Samantala, pagtatayo ho ng mga permanenteng evacuation center sa Negros, pinanggutos na ni Pangulong Marcos kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Orange number 14, Left Narciso ulit. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force Kanlaon at mga lokal na pamahalaan sa Negros Island na bumuo na ng plano para sa pagtatayo ng mga permanenteng evacuation center kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa situation briefing sa La Carlota City sa Negros Occidental, pinatututukan din ng Pangulo ang pagbuo ng long-term o pangmatagalang plano at recovery gaya ng relokasyon para masigurong hindi na babalik ang mga lumikas na residente mula sa loob ng 4-kilometer danger zone. Ayon kay PBBM, maaaring gamitin ang hazard map ng FIVOX para malaman ang mga lugar na ligtas na pagtayuan ng evacuation center at relocation site o lilipatan ng mga residente ng danger zone. Tiniyak naman ito na hahanapan ng pondo ang mga lokal na pamahalaan na naubusan na ng Quick Response Fund. Sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na 3 senaryo ang kanilang tinitingnan ngayon sa Kanlaon. Una ay ang tuloy-tuloy na paglabas ng lava, pangalawa ang mas malakas na pagsabog, at pangatlo ang posibilidad na manigas ang magma. Sa panig ni NDRRMC Administrator Ariel Nepomuceno, may inaprubahan na anyang 112 billion pesos na halaga ng assistance mula sa kanilang QRF na ipamamahagi para sa maintenance at pagkain ng mga apektadong bayan. Nasa Negros Occidental ngayon ang Pangulo para bisitahin ang mga residenteng nasa evacuation center bago tumulak sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa lungsod ng Victorias. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Kaso ng isang school principal na hinatulan ng Sandigan Bayan na makulong ng 11 taon dahil nagbulsa ng 5,000 pesos ipinaalala sa mga senadora sa napipintong impeachment trial. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Nanawagan si House Assistant Majority Leader J. Kung Hu ng Zambales sa mga magiging senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na lalahanin ang hatol ng Sandigan Bayan na 11 taon na pagkakulong sa isang school principal dahil sa ibinulsa nitong halaga na 5,000 pesos. Gito Kung Hu kung isang public school principal ay nakonvict at nakulong sa pagbulsa ng 5,000 pesos, dapat makonvict din at matanggal sa pwesto si VP Sara. Ito ay kaugnay sa angin hindi may paliwanag na paggamit ng 612.5 million pesos na pera ng taong bayan. Ayon kay Kung Hun, dapat pantay ang pagtrato sa mga public servant, maging principal ka man o vice-presidente. Matatandaan sa mga hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability, questionable ang paggamit ni VP Sara sa 612.5 million pesos na confidential intelligence funds ng OVP at DepEd. Natuklasan ng komiteng pinamumunuan ni
Manila Representative Joel Chua ang malalaking halaga ng confidential funds na ang mga nakapirma sa mga acknowledgement receipts ay Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pa. Ang isyong ito ay kailanman na hindi na ipaliwanag ni VP Sara dahil sa pagtangging humarap sa mahiring ng Kamara. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky Rigunan. Pero Congressman Jay Kung Huna, iwasan din ho nating dumura ng patingala. Ha? Oo, baka ho kayo. Paano yun, Sing? Iwasan ho natin, mga congressman, ha? Na dumura ng patingala. Samantala, yun ang WPS drills kasado na kasunod ng unang pagbisita ng French carrier sa bansa. Edniel Parosa, RS number 52, Edniel. Winelcome ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang kauna-unahang pagbisita ng French Navy aircraft carrier na Charles de Gaulle dito sa bansa. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, makasaysayan ang operational break ng Carrier Strike Group sa Subic Bay mula bukas Pebrero 25. Inaasahan din kasi ang combined exercises ng Philippine Navy, Philippine Air Force kasama ng hukbo sa mga susunod pang araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Trinidad na kasado ang naval at air drill sa dalawang puwersa sa bahagi ng West Philippine Sea. Una nang inanunsyo ng French Embassy ang pagtaong ng aircraft carrier kasama ng dalawang multi-mission destroyer at isang air defense destroyer bilang bahagi ng misyon nito sa Indo-Pacific region. Para sa AFP, pagpapakita ito ng lumalakas na ugnayan ng dalawang militar na nagsimula sa partisipasyon ng European country sa nagdaang balikatan exercises. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, Antique Airport malapit na muling maging operational matapos mabigyan ng karagdagang pondo ayon kay Senator Loren Legarda, RH 28 Raymond at Paas. Ibalita mo yan, Raymond. Malapit nang maging operational muli ang airport sa lalawigan ng Antique. Ito ang binigyang katiyakan ni Senador Loren Legarda matapos makakuha ng karagdagang 125 million pesos na pondo para sa pagkumpleto sa terminal building at pagpapahaba sa 1.8 kilometers na runway nito sa taong 2025. Magiging singhaba na nito ng runway ng Katiklan Airport at maaari nang lumapag ang mga mas malalaking eroplano gaya ng mga Airbus models. Ayon kay Legarda, matagal na itong hinihintay ng mga Antiqueño at ngayon malapit nang maisakatuparan ang mas pinalawig na air connectivity ng lalawigan na inaasahang magbukas ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya. Ito ay sa layuning gawing masiglang sentro ng kalakalan, turismo at pag-unlad ang lalawigan ng Antique. Ang pagsasaayos sa Antique Airport sa sentrong bayan ng San Jose de Buenavista ay tinaguyod ni Legarda katuwang ang kanyang kapatid na si Congressman Antonio Agapito A.A. Legarda. Pinasalamatan ni Senator Loren ang Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines at Department of Public Works and Highways sa pagtulong sa kanila upang maisakatuparan ang proyekto. Ito si RH28 Raymond at Paas para sa DZRH, so una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, sinodya ka kahas yung Philippine Councilors League mas bate raw ay dinaos dito sa Maynila. Noche. Kaya Henry at Miss Kay, matagumpay na dinaos na ng Good Governance Summit ng Philippine Councilors League, Masbate Province 2025. Ginanap sa Manila Prince Hotel ang naturang summit ng mga liga ng mga councilors mula sa buong probinsya ng Masbate at naging guest of honor and speaker si Senator Bongo. Sa salumpati ni Senator Go sa harap ng Councilors League, ibinalita niya naging batas na ang Ligtas sa Pinoy Centers Act o RA 12076 na magtatatag ng mandatory evacuation center sa mga syudad at munisipalidad sa bansa. Kailangan anyang maprotektahan ang evacuees na may komportabling tirahan habang sila ay nasa evacuation center. Narito si Senator Bongo. Karoon ng earthquake sa Masbate last February 15 at bilang principal author at co-sponsor ng Republic Act 12076, ito po yung Ligtas Pinoy Centers Act kung saan po magkakaroon po ng mga evacuation center sa kada syudad at munisipyo.
So tuloy-tuloy po ito sa multi-year plan of the government na bigyan po ng priority ang pagtatayo ng mga evacuation center. Napakahalaga po nitong evacuation center. Alam niyo, tuwing nasusunog, pupunta po ako sa mga nasunugan, nakikita ko yung mga kababayan natin hirap, hindi sila komportable, wala silang mahigaan na malinis, na comfort room din po. Kinatuwa rin ni Senator Bongo nang ibalita sa kanya ng mga leaders ng probinsya ng Masbate na walang nasaktan sa nangyaring 5.1 na magnitude na lindol noong nakaraang Sabado. Para kay Mr. Malasakit, dapat ay alagaan ng pamahalaan ang dignidad ng mga evacuee. Ayon sa 27, si Kakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche! May nagpo-protesta, partner. Hindi, sabi hindi ho ganun ang kwento doon sa Saan? mahabang pila ng kuan. Ay, hindi. Ang kwento ho, Mali ako. ay mag-expo yung nagkita. Nagsumbatan. Nag-aaway. Kaya pala nga ba ng pilang tagal? Nagsumbatan, nagbatuhan ng barya. Ay, Diyos ko, day. Pinagbubuto ng barya ng teller. Oy, grabe kayo, Nag-invento kayo ng mga kwento, Kaya nagkaka-traffic. Opo. Tapos yung iba naman, in denial. Sabi, teka lang, kakaload ko lang kanina eh. Hindi, yung iba daw naman, may utang yung nagbayad. May ano? May utang yung nagbayad. Ay, may utang, Yung teller, inutangan ng driver. Doon nagkita. Teller na pala. Tapos maniningil na. Hindi na ibinalik yung sukle. May utang pa. Diyos ko. Ang dami Utang ng na narating. loob. O, di ba? Friday ngayon, partner. Maraming we're on uuwi. the lighter side. Yes, but on the lighter side nga, pero maraming uwi sa mga probinsya, Yes. dadaan ng NLEX, dadaan ng Skyway, dadaan ng SLEX, T-Plex, saan pa man yan, Star Tollway, uuwi ng Batangas, yan. Sa Ingat kayo. daan papuntang Quezon. Mag-load na kayo. Mag-load po pwedeng kayo. Star Tollway, pwedeng Kalamba exit. Para hindi po kayo gagawa ng kwento. At doon sa ating mga gumagawa po ng polisiya tungkol po dito sa ating pagbabayad at mekanismo ng toll regulations. Sana'y, may malaki ho ang tiwala natin kay Secretary Vince Dizon. Alam natin kung paano magtrabaho yan. At basta ang ating lang paalala, ano man ang inyong polisiya at patakarang pairalin, batas lalo na inyong lilikhain, dapat po ito ay walang iba kundi ang pakay ay para sa nakararami. The welfare of the people. Salus populi, est suprema lex, the welfare of the people is the supreme law. Ako ho si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Ouyang. Susunod na po ang programang Usapang Legal. Makakasama niyo po, I think, si Attorney Cheryl Adaming Molina. Dahil busy po siya, surprise po. Ayan, surprise na lang ang kanyang topic. Mamaya-maya na po yan. Bye! Bye!